So buksan po natin ang ating mga Bible sa unang Korinto, Kabanatang 15. At babasahin po natin ang mga talatang sisimulan natin sa verse 19, tapos puntahan natin hanggang verse 22. At salamat sa Panginoon. Magko-communion po tayo sapagkat sa tuwing sumasapit po ang unang Sunday at ikatlong Sunday ng bawat buwan, tayo po ay nagpa-participate sa ating Holy Communion. I have an outline and I would like to entitle our message this morning, Are you in Adam or are you in Christ? Kayo ba ay kay Adan o kayo ba ay kay Kristo? Ang dalawang nilalang na nakaapekto sa buhay at kabuhayan ng bawat isa sa atin. In Adam or in Christ, two men who affected us all the way. So silang dalawa po ang nakaapekto sa buhay at pagkatao natin. Kung hindi kay Adan, si Kristo. Kung hindi si Kristo, si Adan. Dalawang persona lang na nakakaapekto sa iyong buhay at sa iyong pagkatao. At kung may mamimili kung kanino ka, ay walang iba kung hindi ikaw. Walang sino mang iba na magpapasya para sa iyo kung sino ang pipiliin, si Adan o si Kristo. At sa umaga pong ito, tayo ang magpapasya. Ang panalangin ko lang ay maunawaan natin kung ano ang naging konsekwensya, ano yung naging consequences after deciding to be in Adam or after choosing to be in Christ. May mga consequences ba? Meron po. And what is happening in your life has been greatly affected by your choices, your decisions. Hallelujah. So basahin po natin 1 Corinthians chapter 15, beginning verse, hallelujah, 19 to 20, and 20 to 22 na tayo. 20 to 22 na tayo. But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Hallelujah. So ipaliwanag na po natin siguro yan. Ang sabi po, si Kristo ay nabuhay na magmuli mula sa mga patay. Ngunit kayo si Kristo'y muling binuhay. Ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay namatay? Amen. Naniniwala ba tayong si Jesus ay muling nabuhay? Hindi ba kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang sino mang sa Kanya ay sumampalataya upang ipagsama sa Kanya sa magpakailanpaman? So kung naniniwala kang si Jesus ay namatay, at naniniwala kang si Jesus ay muling nabuhay, maniwala kayo, bubuhayin din tayo ng Diyos kung tayo ay mamatay. Amen. Parang sinasabi nyo, mauna ka na, Bishop. Amen. So bubuhayin din ng Diyos ang sino mang sumasampalataya sa ating Panginoon. At ang sabi, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Ang sabi po, siya ang unang bunga o unang ani doon sa mga namatay na. He is the first fruits of those who have fallen asleep. So anong ibig sabihin ng first fruits among who have fallen asleep? Si Jesucristo po, katulad ninyo, ay mamamatay. Pero kaya siya sinabing first fruits of those who have fallen asleep ay sapagkat si Kristo po namatay totoo, nabuhay na magmuli totoo, pero hindi na siya mamamatay magpakailanpaman.
Isang beses lang siya namatay, pagkatapos nito nabuhay na magmuli at hindi na siya mamamatay kahit kailan paman. Kaya ang tawag po dyan, first fruits among those who have fallen asleep. Hallelujah. Marami kasing namatay, inilibing, pero nabuhay magmuli, pero namatay uli. Example, si Lazaro. Si Lazaro namatay, inilibing, nabuhay na magmuli, pero ilang araw lang namatay uli eh. Di ba? Si Lazaro po yun eh. Merong mga binuhay ang Panginoon mula sa mga patay, nabuhay na magmuli, pero namatay uli. Pero si Jesucristo namatay, inilibing, nabuhay na magmuli, pagkatapos hindi na mamamatay magpakailanman. Yan po ang ibig sabihin ng first fruits among those who have fallen asleep. Amen. So pagpatuloy po natin. For since by man came death, by man also came the resurrection of the dead. Sa pamamagitan ng isang tao, dumating ang kamatayan, at sa pamamagitan din ng isang tao, ay nagkaroon ng buhay na magmuli. Amen. Sabi po, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao, kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan din ng isang tao. So, sino po yung binabanggit na taong dumating na nagdala ng kamatayan at taong dumating na nagdala ng buhay na walang hanggan? So, yan po si Adan at yan po ang Panginoong Yesus. Ang sabi po, For us in Adam all die. Hallelujah. Even so in Christ all shall be made alive. For us in Adam all die. Even so in Christ all shall be made alive. Hallelujah. Ganda sa Tagalog, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, tignan po ninyo dahil sa ating kaugnayan kay Adan, hallelujah, ang lahat ay namatay. At lahat ay mamamatay. Subalit dahil sa ating kaugnayan kay Kristo, tayong lahat ay mabubuhay. At may buhay na walang hanggan. So ang pag-uusapan po natin hango sa talatang ating binasa ay ating pamagatang in Adam or in Christ, two men who affected us all. Mamili tayo kung tayo ay kay Kristo o kay Adan, hallelujah, sapagkat silang dalawa ay ang nakaapekto sa ating pagkatao at sa ating buhay. There are only two men in history that affected the whole humanity. There are only two men, hallelujah, in history that affected the whole humanity, Adam and Jesus. Baka totoo naman maraming naka-impluwensya sa atin. So, meron tayong mga life coach, meron tayong mga counselors, meron tayong ina-idol na mga heroes, meron tayong iniidolong mga successful entrepreneurs, magagaling at hinahanga ang mga artista na nakakaapekto sa ating pagkilos, pananamit, pag-uugali. Marami tayong tinitingalang mga tao na ginagaya natin kung papaano magbuhok, kung papaano magsalita. So lahat ng ito, itong mga persona na ito, nakakaapekto sa ating buhay at pagkatao. Na po? Pero higit sa lahat, kung meron ka man, kayo ba may iniidolong mga imahen sa inyong buhay? O minsan sa buhay nyo, inidolize po ninyo? Siyang ginagaya niyo ng inyong buhok. Kung nagkulay ng pink, magkukulay ka rin ng pink. Kung nakabutas na pantalon, gagayahin mo rin nakabutas ng pantalon. Kung naka-bell bottom, magbe-bell bottom. Kung papaano magsalita, pati yung accent, ginagaya natin.
Kasi nakakaapekto sa atin yung mga ginagaya at hinahangaan natin. At marami tayong ina-idolize. Kung ikaw ay basketball player, ina-idolize mo si Kobe Bryant. Apo, magpapabuhok ka rin ng katulad ni Kobe Bryant. Di ba? Kung ina-idolize mo si Manny Pacquiao at boksingero ka, pati asawa mo, binubugbog mo. Masyadong nakaka-apekto sa'yo. Kung ikaw ay hanga kay Steve Jobs, so gagayahin mo si Steve Jobs. Huwag kayong gagaya kay kay Bill Gates. Apo, kasi binasa ko yung storya ni Bill Gates. Ilang beses nag-divorce. Kasi ganun po, yung mga hinahangaan natin, nakaka-apekto sa atin. Pero alam po ninyo, sa katotohanan ng buhay, dalawang tao lang ang totoong nakaapekto sa atin. At ito'y walang iba kung hindi si Adan at ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. So you can either be in Adam or in Christ. The entire human race is represented by these two representative heads. The entire human race is represented by these two representative heads or covenant heads. Yung iba naman ang ginagamit ay federal heads. So ang unang nagre-represent sa sangkatauhan ay si Adan. At ang pangalawang magre-represent sa katauhan ay ang Panginoong Hesus. Si Adan sa lumang kautusan at si Kristo sa bagong kasunduan. Adam in the old creation and Jesus in the new creation. Kaya si Adan ang pinuno at ang siyang kumakatawan sa lumang mga nilalang. Pero si Kristo po ang kumakatawan sa mga bagong nilalang. Amen? So, dalawang representative heads, dalawang federal heads, at dalawang covenant heads. The old covenant head is Adam, and the new covenant head is Jesus Christ. There are only two representatives and no third person. Wala pong neutral o demilitarized zone. Wala pong neutral. Hindi pwede bang ayoko kay Adan? Pwede bang ayoko kay Kristo? Meron pa bang pangatlong tao na pwedeng mag-represent sa amin? Hallelujah. Siguro wala na. Ayoko magsabi ng baka masaktan, makasakit ako eh. Hallelujah. Di ba? Kung papaanong babae at lalaki lang, walang gitna. Amen. Hallelujah. So mamimili tayo, dalawa lang po ang nagre-represent sa atin. Walang, amen. Hallelujah. So you can either be, sabi po, there are only two representative heads. Meron pa niyan. Ate Chelisa, tuloy-tuloy lang tayo. Amen. So, ang sabi po, there are only two representatives and no third person, no in-between. No neutral zone. At siguro alam na natin ang gusto nating sabihin dyan, na kung babae, lalaki, dalawa lang sila. Kung si Adan, si Kristo, wala nang pangatlo. Kung merong nakialam, demonyo po yan, demonyo. Ang pangalan niya si Satanas, siya yung nakialam sa gitna ni Adan at saka sa gitna ng Panginoong Yesus. Pero wala kang, ikaw ay, dalawa lang ang pwede kang magkaroon ng relationship. Sa dalawa lang pwede kang magkaroon ng kaugnayan. Hindi pwede kang magkaroon ng kaugnayan kay Satanas. Apo, dalawa lang. Pwede kang magkaroon ng kaugnayan kay Adan, o pwede kang magkaroon ng kaugnayan kay Kristo, pero si Satanas hindi pwede sapagkat si Satanas ay ang nag-impluensya lang kay Adan para ang tao magkaroon ng kaugnayan kay Adan. No neutral ground. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you can either be in Adam or you can be in Christ. Hallelujah. So mamimili tayo, dalawa lang po.
So in Adam or in Christ, it means your relationship by virtue of our union. Pag sinabing in Adam, meron kang kaugnayan, your relationship with Adam. Pag sinabing in Christ, your relationship with Christ by virtue of your union. Pakikipag-isa. So pag nakipag-isa ka kay Adan, you are in Adam. Pag nakipag-isa ka kay Christ, you are in Christ. Hallelujah. Kaya kapag nakakarinig kayo ng you are in Christ, ang simpleng ibig sabihin, may kaugnayan ka kay Kristo. Amen. Hallelujah. So sabihin mo nga sa iyong katabi, you are now in Christ. Because Christ is in you, you are now in Christ. So ako, kine-claim ko, tayong lahat is no more in Adam, tayo pong lahat is now in Christ. Now, hallelujah, para hindi tayo lumayo. Ang itsura natin, itsura ni Adan, physical. Pero yung itsura ng espiritu nyong na born again, ay kamukha ng Panginoong Yesus. So, ang kamukha na lang ni Adan sa atin ay yung physical nating katawan. Kasi yung physical nating katawan, mabubulok katulad ng katawan ni Adan. Pero yung espiritu natin na nananahan sa ating kalooban at the core of our being, yan po'y kamukhang-kamukha ng Panginoong Yesus. Kaya yung na-born again mong espiritu na tinatawag na bago ng nilalang, ay hindi na kamukha ni Adan, yung espiritu mong na-born again, new creation, ay kamukhang-kamukha ng ating Panginoong Yesus. Identical. Sabihin nyo nga, identical. Di ba, pag may identical twin, hindi mo ma-determine kung sino si Grace, o si Mercy. Meron tayong dalawang teacher, magkambal na teacher sa academy. Pangalan ng isa, si Teacher Maika. Ang pangalan ng isa, si Teacher Myla Gonzales. Apo, pagka mag-good morning, sasabihin ko, good morning, Teacher Maika, Teacher Myla po. Good morning, Teacher Myla, Teacher Maika po. Hindi mo sila madaling makilala kasi identical sila. Ang tawag po doon, identical twin. Walang pinagkaiba. Siguro mas matangkad lang ng konti si Teacher Myla kay Teacher Maika. Pero kapag hindi sila magkasama, magkamukha. Hallelujah. Identical. Sino pong naniniwala na nang maborn again ka at makipag-isa ka kay Jesus, hindi na makilala sa inyo ni Kristo kung sino si Kristo, kung sino si Ali. Kasi si Ali at si Kristo magkamukha sa kanyang espiritu. Amen! Hallelujah! Kaya minsan, good morning Jesus, sabi ko kay Pastor Hill. Amen? Amen! Kaya lang Santos ang apelido, hindi Kristo. Good morning, Pastor Hill, Jesus Santos. Amen. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Sana maging blessing sa atin yan, ano? Kaya yung spirito po ninyo na na-born again, hindi na kamukha ni Adan. Yung espiritu nyong na-born again, kamukha na ng Panginoong Yesus. Sa lahat ng aspeto. Sa lahat ng aspeto. Hallelujah. Yung pananampalataya meron si Jesus, yun ang meron ang yung na-born again na spirito. Yung kaisipan na meron si Jesus, yun ang meron ang yung na-born again na spirito. Yung pag-ibig na idiniposito ni Kristo sa puso natin, sa spirito natin, meron ka nung pag-ibig na katulad ng sa Diyos. Hallelujah. Kaya walang pinagkaiba. So you can either be in Adam or in Christ, and it means your relationship by virtue of your union with the Lord. Kaya ang sabi po, sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan,
gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo Jesus. Hallelujah. So kapag nagbago na ang ating relationship, magmula kay Adan, tayo po'y nagdesisyong makipag-isa at makipagrelasyon kay Jesus, magkakaroon ng ganap na pagbabago sa iyong buhay at sa iyong pagkatao pag inangkin at kinilala mo na hindi ka na kay Adan, ikaw ay kay Kristo Jesus na. At unti-unti, may consequence po kasi yan eh. Ibig sabihin, may consequences. Yung pakikipag-ugnayan mo kay Adan, may nangyari. At may apekto sa buhay at pagkatao mo. Na kung makikipag-ugnayan ka kay Kristo at makikipag-isa sa Kanya ngayong umaga, may consequences din po. Ibig sabihin, may mangyayari, may magaganap. Maapektuhan ang buhay at pagkatao mo. Tinitiyak ko po sa inyo, itataya ko po ang buhay ni Pastor Leo sa paniniwalang kapag nakipag-isa kayo kay Jesus, may nangyayari. May nangyari ba sa inyo na makipag-isa kayo kay Jesus? Meron po eh. Hallelujah. At tayo po'y napalaya sa mga nangyari sa atin dahil sa ating relasyon kay Adan. Kaya po, hallelujah. Originally, magkwento lang po tayo sandali. Ang original na plano ng Diyos kay Adan ay siya ang mamahala sa lahat ng nilikha at nilalang ng Diyos. Malinaw sa Genesis chapter 1, beginning verse 26 hanggang verse 28, na nag-usap-usap ang Ama, Anak at Espiritu Santo from day 1. At ang sabi in the Amplified Translation, ang sabi po, Genesis chapter 1, 26, 27, 28. Let us make man in our image. So may nag-uusap po. At yung nag-uusap dyan, yung let us, ay Elohim. Elohim is the plurality of the singular God. The plurality of the singular God. Ibig sabihin, the triune God in one God. Let us. Elohim po ang tawag. Basahin nga natin sa Amplified Translation. Amplified Translation. Sabi sa Amplified. Pakibasa po natin. 1, 2, 3. Then God said, let us, open parenthesis, Father, comma, Son, comma, Holy Spirit. So sa Genesis chapter 1 pa lang, ay binabanggit na mayroon na pong Ama, may Anak, at may Espiritu Santo na. Hindi tayo maniniwala dun sa katuruan ng ibang kaibayong pananampalataya na si Jesus ang Anak ay nag-exist lang sa Bethlehem ng unang araw ng Pasko. It's not true. Sapagkat yung Son ay nandyan na from the beginning of time. Coexisting with God. Kung ang Ama ay nag-exist during the Genesis 1, ang Anak ay nag-e-exist na rin sa Genesis chapter 1. At ang Holy Spirit ay nasa Genesis chapter 1 na din. So they coexist at the same time. Hindi totoo yung si Jesus ay nagsimula lang nang siya'y maging tao sa Bethlehem. Hindi po, si Jesus ay si Jesus na noon pa man. Walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya at dahil sa Kanya. Walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya at dahil sa Kanya. Amen. Hallelujah. So ano po ang sabi ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Let us make man in our image according to our likeness. So yung image ay physical, yung image is His physical form, yung likeness ay yung kanyang spiritual personality. Image is physical form, likeness is His spiritual personality and moral likeness. So nang sinabing lalangin natin ng Diyos ayon sa ating wangis, ibig sabihin physical.
at ayon sa ating wangis, kalarawan natin ay yung pong spiritual. Kaya nang lalangin ka ng Diyos, physical at spiritual. So you are a spirit, you have a soul, and you have a physical body. Kung ang Diyos, hallelujah, may physical form, tayo po may physical form because we are created in His image. Kung ang Diyos ay espiritu, tayo po ay espiritu sapagkat tayo po inilikha according to His likeness. So magkaiba po yung image, magkaiba po yung likeness. Image is His physical form, likeness is His spiritual, hallelujah, personality. So yan po ang pagkalalang sa atin. So God created, ang sabi po, and let them have dominion. So si Adan po ay binigyan ng dominion. Dominion means complete authority. Dominion means complete authority. Hallelujah. And let them have complete authority. Sa original translation po, let them have dominion. Kaya pag meron kang dominionship, meron kang complete authority. Over what? Over man? No. Over his other created beings. So sino po ang binigyan ng kapamahalaan sa mga alagang hayop na po, mga ibon sa himpapawid, mga isdang lumalangoy sa karagatan, hallelujah, and over the entire earth and over everything that creeps and crawls on the earth. So binigay po yung kapamahalaan, dominion, at yan ay ibinigay sa tao. Tang sabi ng Diyos, hallelujah, humayo kayo at magpakarami. Ibig sabihin, nang lalangin ng Diyos si Eva at si Adan, siya ay may binhi. Alam po ninyo, walang nilalang ang Diyos na hindi nagmula sa binhi. Lahat ng kanyang nilalang ay nanggaling sa binhi. At kaya siya nagbigay ng binhi upang mag-procreate, para mag-reproduce. Apo, ang plano ng Diyos, pag meron siyang gagawin, magtatanim ng binhi. Bakit may binhi? Para mag-reproduce. Para magbunga ng katulad ng binhi. Amen? So, ang mangga, may binhi ng mangga. Pag nagtanim ka ng mangga, aani ka ng ubas. Hindi po. Pag nagtanim ka ng mangga, palibasa, binhi ng mangga ang iyong itinanim, mangga din ang iyong aanihin. Amen? So, ang leon may binhi. Dahil may binhi ang leon, ang ipoproduce ng leon. Na po, ang unggoy may binhi. Nang itanim ang binhi ng unggoy, lumabas tayo. Papayag ba kayo galing sa binhi ng unggoy? Amen. Sabi ng asawa, Apo, ang unggoy may binhi. Pero na magtanim ang unggoy ng binhi, hindi tao lumabas. Kaya huwag kayong maniwala dun sa evolution na ang tao galing sa unggoy. Papayag ka bang ikaw ay galing sa unggoy? Praise God. Hindi ako papayag. Mas magandang lalaki naman ako kaysa sa unggoy. Amen. Pero ang tao may binhi. Si Adan may binhi. Tama ba na si Adan ang may binhi? Hindi po si Eva ang may binhi. Si Eva may itlog. Pero ang may binhi, si Adan. Amen. Hallelujah. Wala pong binhi kaya parang counterproductive yung Genesis 3:15 Tingnan po ninyo. Ang totoong may binhi, ang tawag po sa seed ay sperma. Ang tawag sa English ay sperm. So ang may sperma, hindi po si Eva. Ang may sperma ay si Adan. At si Adan po na siyang may sperma
ay magre-reproduce ng katulad niya. Amen? So, praise God. Kaya ang sabi ng Panginoon sa hallelujah, pero originally ang sabi ng Panginoon, be fruitful and multiply, fill the earth, subdue it, have dominion over the fish, hallelujah, and over every living thing that moves on the earth. So the original plan of God is for Adam to reproduce, hallelujah, the same kind as is Adam. So ang plano ng Diyos, magpakarami ka, Adan. Punuin mo ang sanlibutan ng katulad mo. Yan po ang sinasabi ng Panginoon originally. Nangyari nga. Pero alam po ninyo, masama ang nangyari. May masamang nangyari. Hindi ba si Adan ay ang master copy ng Diyos? He is the master copy. Palibasa, yung master copy, pagmumulan ng lahat ng duplicates, lahat ng gagaya at may kaugnayan sa master copy, pag dinuplicate, katulad na katulad. Amen. So Adam was the master copy for all human race. Amen. Kaya lang yung master copy, nadapa. Yung master copy, nagkamali. Yung master copy, so shortcut ko na po, dami pa naman may mensahe. Yung master copy, nadungisan, nasalaula. Yung master copy, nagkasala. Kaya, basahin natin yung Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. Bago tayo sa Genesis chapter 4, tingnan muna natin yung Genesis 3:15. Yung Genesis 3:15. Ang sabi po, di ba, nagkasala si Adan, pinakain ni Eva. Sa kasaysayan, si Eva unang kumain, pinatikim kay Adan. Tapos, pagkatapos nito, nag-usap si Adan at ang Diyos. Sabi ni Adan, bakit ka nakinig sa asawa mo? Kaya ka nagkasala, nakinig ka sa asawa mo. Kaya kayo magpapakinig sa demonyo. Sa asawa nyo, makinig kayo. Makinig kayo sa asawa ninyo. Amen. Hallelujah. Dahil sa nakinig ka sa asawa mo, pinarusahan si Adan. Sabi ni Adan, kasi dahil po sa kanya so tinuro ni Adan si Eva. Siya may kasalanan Yung babaeng ibinigay mo sa akin, siya may sala. Sinisipa Diyos. Akalain yung sinisipa ni Adan ng Diyos at sabi, dahil kasi kung hindi mo ibinigay yung babae na yan, sinsanay hindi ako nagkasala. Kaya ako nagkasala dahil sa ibinigay mong babae na yan. So, naghahanap kasi ng masisisi. Di ba? Paglapit naman kay Eva, Eva, bakit mo na? Dahil dito sa ahas na ito Demonyo tong ahas na to sinisi naman yung ahas. Yung ahas naghahanap ng masisisi. Wala naman siyang makitang pwedeng sisihin. Kaya ang tao, simula niyan, naging ugali na ng tao pag nagkakamali, may sinisisi. Kopya ni Adan yan Kaya yung ugali natin na naghahanap ng masisisi, galing sa master copy na si Adan. Hallelujah. Lalo na yung mga empleyado, bakit ngayon ka lang? Kasi po, bagal nung nasa unahan kong kotse. Kung maaga kang gumising, baka ikaw ang sinundan ng mabagal na kotse. Di ba? Parang naghahanap tayo na masisisi. Master copy ni Adan po yan Kaya pag may ugali kayong nakikita sa inyong mga mahal sa buhay, na hindi kamukha ni Jesus, galing sa master copy na si Adan. Amen. Alam niyo ba na ang tao makasarili, kaya merong selfie?
yung selfie galing sa master copy. Si Adan ay selfish. Si Eva ay selfish. Kaya mga tao ngayon sa huling henerasyon, mahilig ng mag-selfish. Master copy po yan. Alam niyo kung uugatin ninyo, si Adan nung hindi pa nagkakasala, ang mata niya nakasentro lang sa Diyos. Ang pandinig niya nakasentro lang sa tinig ng Diyos. Pero nang magkasala, yung pagtingin sa Diyos napunta sa sarili. Kaya wala na siyang ginawa kung hindi alalahanin ang kanyang sarili. Dati kahit nakahubad siya, wala siyang saplot, sa Diyos siya nakatingin eh. Pero nung magkasala siya, nakita niya wala pala siyang short. Di ko nga ma-imagine kung hindi siya nagkasala, di sinsanay nagpe-preach ako ng walang short. Hallelujah. Huwag kayong mag-imagine. Don't please, hallelujah. Pero yan po si Adan. Master copy. Tapos sabi niya, kinausap ng Diyos yung Ahas, sabi ng Diyos sa Ahas, mula ngayon maglalagay ako ng agwat at pag-aaway sa pagitan ninyo. I will put enmity. You will become enemies between you and the woman, and between your seed and her seed. Apo, he shall bruise your head, you shall bruise his heel. Yung seed ng babae, yung seed of the woman, hindi po tama yung seed of the woman eh. Kasi wala namang seed ang woman. Pero bakit seed of the woman will bruise his heel? Hallelujah, hallelujah, shall bruise your head. Ang ibig sabihin po nung binhi ng babae ay si Maria na ipaglilihi si Jesus hindi sa dugo at esperma ni Jose, kung hindi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya itong talatang ito, prophetic sa pagdating ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay propesiya sa krus ng Kalbaryo. Dudurugin ng binhi ng babae, her seed. Wala namang seed si Mary, pero bakit her seed? Tapos your seed. Ang magtutunggali yung binhi ng babae at yung binhi ng demonyo. Bakit sila magtutunggali? Walang binhi ang babae. Ang babae may itlog na inilalagay yung binhi. So kapag ang itlog at ang binhi ay nagsama, lalabas ang maganda mong baby. Amen. Yung cute mong baby, pakita nyo nga yung cute mong baby. Kasi nagsama yung binhi at saka yung itlog ng babae. Pero bakit may binhi ang babae? Prophetic po ito sa Virgin Mary na ipapanganak at ipaglilihi si Jesus according to the power of the Holy Spirit. Kaya mahalaga po yung understanding on the virgin birth. On the virgin birth. Kasi yung virgin birth po ay ang siyang magpapatunay na si Jesus ay galing sa seed of the woman. So, praise God. Pagkatapos po nito, si Adan, yung master copy, nagkamali na po, nagkasala na. So the seed was tainted by sin, so now he still fills the earth with people just like him. Meron tayo niyan na Tita Lisa, ang sabi po, after Genesis 3:15, now his seed is tainted by sin, so now he still fills the earth with people just like him, his own kind, but he is not the master copy God created. He is a messed up, defiled master copy, so all the duplicates are messed up. Sabi po, yung binhi na nadungisan ng kasalanan, at dahil dito pinuno ni Adan ang sanlibutan ng makasalanang binhi katulad niya. Hindi siya yung original na master copy na nilikha ng Diyos. He is a messed up
defiled master copy, so all the duplicates are messed up. Kaya basahin natin yung Genesis 5:1 to 4. Mamamangha kayo, Revelation po ito. This is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, in the day that God created Adam, He made him in the likeness of God. Papaano ginilikha ng Diyos si Adan? Ayon sa larawan ng Diyos. Malinaw po yun. So ang unang Adan, ang master copy, kalarawan ng Diyos. Pagpatuloy natin. Praise God. He created them, male and female, and blessed them, and called them mankind in the day they were created. So nilikha niya babae at lalaki, pinagpala niya ito, at tinawag niya ang sangkatauhan, simula nang ito'y lalangin. And Adam lived 130 years. So naging 130 years. Nang siya'y 130 years na, siya ay nanganak. He begot a son in the likeness of who? Yung bang ipinanganak ni Adan in the likeness of God pa rin? Ang revelation po, palibasa si Adan ay messed up master copy, yung ipinanganak ni Adan hindi nakawangis ng Diyos. Yung ipinanganak ni Adan ay kawangis na ni Adan. At ang ipinangalan ay Seth. Kaya masakit tanggapin ang katotohanan, pero lahat ng sangnilikha na nanggaling kay Adan ay hindi nakamukha ng Diyos. Ang kamukha ng sangkatauhan ay ang master copying na messed up si Adan. Amen? Kaya nang magsimulang ipanganak si Seth, hindi na created in the image of God. Si Seth ay created na in the image of Adam. And subsequently, everything after Adam, everything after Seth, is in the likeness of Adam, no more in the likeness of God. Kaya itong master copy nasira. Dati he is in a state of righteousness, dahil nasira yung master copy, naging unrighteous. Kung nanatili lang sana si Adan na hindi pumayag sa gusto ng demonyo na magkasala, ang estado ni Adan sa simula ay matuwid. Pero dahil siya'y pumayag na madungisan ng binhi, madungisan ng ang master copy, lahat ng duplicates ay messed up, defiled copy na. Amen. Sakit, ano? Yun ang katotohanan po eh. Kaya in Adam, we are a messed up, defiled master copy. Na hindi naman pwedeng gawin ng Diyos, siya na lang natin, hindi naman pwedeng gawin ng Diyos na isa-isa ayusin yung duplicate. Kami po nila Pastor Hill noon, noong mga unang panahon, mga 1987, 1988, nagpapaduplicate pa po kami dyan sa Praise International kay Pastor Jun Javier. Nung mga nire-record natin yung tape natin dito, cassette tape pa po noon, tapos dadali namin sa duplicating machine. Nandun yung master copy, tapos lalagyan niya ng tatlo o anim na blankong tape, tapos sisindihan yung master copy, gagana yung apat o yung tatlong duplicate. Kung ano yung nasa master copy, yun ang lumalabas sa duplicate. Walang pagkakaiba. Kaya lang, si Adan, siya yung master copy, so nang siya'y mag-reproduce, lahat ng inireproduce ni Adan ay destroyed, defiled, and corrupted duplicates.
Hindi naman pwedeng gawin ng Diyos, nag-reproduce siya ng millions. Apo, nag-reproduce si Adan ng millions. At yung nireproduce niyang billion, ngayon 7 billion na. Yung na-reproduce ni Adan, 7 billion na mahigit. Magwa-8 billion na. Hindi. Kaya namang gawin ng Diyos na ayusin ang bawat individual na duplicate. Pero magiging napakatrabaho naman sa Diyos na isa-isahin niyang ayusin yung duplicate, 8 billion. So paano, anong gagawin ng Diyos para ma-solve yung problema ng defiled copy, nung messed up copy? So ginawa niya, gumawa siya ng bagong master copy. At ito'y sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ibinigay si Jesus para siyang maging master, bagong master copy. Hallelujah. At palibasa si Jesus ang bagong master copy, lahat ng makikipag-ugnayan sa Kanya ay magiging duplicate niya. Hallelujah. So hindi kinakailangan ng Panginoong individual na linisin ng dungis, individual na alisin ng dumi, individual na linisin at hugasan ng mga putik sa bawat individual na makasalanang kopya. Ginawa ng Panginoon, hallelujah, gumawa siya ng bagong master copy. And in the fullness of time, pagkalipas ng 4,000 taon, hallelujah, ibinigay ang bagong master copy. Ang bagong master copy ay dumating sa unang araw ng Pasko. Pinanganak sa Bethlehem sa Sabsaban. Hallelujah, papangalan ng Jesus. Nang ibig sabihin, siya ang magiging tagapagligtas ng nasirang master copy ni Adan. Amen, hallelujah. Kaya lang ang pagkakaiba ganito, yung master copying si Adan, wala kang magagawa kung ano yung naging consequence ng pagkasira ng master copy. Pero kay Jesus, may magagawa po tayo. Automatic, pag pinanganak ka ng nanay mo, in Adam ka na eh. You have no choice. Basta nagsiping ang nanay at tatay mo, nagsama ang bini at ang itlog, pag nag-reproduce at ilumabas ka, wala kang magagawa, wala kang choice. Sabi nga ni Ate Bebot, no choice. Wala ka ng choice. Hallelujah, ikaw ay ipapanganak na kamukha ni Adan. Pero kung gusto mong putulin ang relasyon at kaugnayan mo kay Adan, may magagawa ka. At ito'y sa pamamagitan ng pagpili at pagpapasya na magpaalam sa pakikipag-ugnayan kay Adan at magsimulang makipag-ugnayan sa Panginoong Hesukristo. Ang bagong master copy. At kapag ikaw ay nakipag-ugnayan kay Kristo, ang bagong master copy, kung papaanong may consequences kay Adan, may consequences kay Jesus. Basahin po natin Romans 5. Hallelujah. Napaka-basic, Ate Sitas, napaka-basic na mensahe. Pero napaka-significant po. Hallelujah. Kaya nga alam niyo po ang tawag kay Adan, kay Jesus ay the second man and the last Adam. Bakit pinangalanan si Jesus na the second man? Kasi siya ang naging representative heads ng mga bagong nilalang. Bakit siya tinawag na huling Adan? Kasi pagkatapos ni Jesus, wala nang magiging susunod na Adan. Kung sinira ni Adan sa una, ang pangalawang Adan, inayos ang lahat, at wala nang makapag-aayos pa ng buhay natin, maliban sa huling Adan, ang pangalan ay ang Panginoong Jesus. Wala nang susunod. Do not expect the third Adam to come. Because the last Adam is more than enough to solve the problem of the messed up
master copy. Jesus is enough. And in Jesus, we are complete. Amen? So wala na tayong hahanapin pa. Amen? Kala ko alas 10:30 na eh. Alas 9:30 pa lang pala. So basahin po natin Romans 15, yung consequences ng makipag-isa kay Jesus at consequences ng ipanganak sa master copying si Adan. I hope hallelujah, we are blessed with the last Adam. Adam is the first Adam, second Adam is Jesus, and he is the last Adam. Wala nang susunod pa. Romans 15, tapos siguro paliwanag lang natin ito, then punta na po tayo sa ating communion. Therefore, Romans 15 verse 12. Therefore, just as through one man's sin entered the world, death also came through sin. Again, hallelujah. Romans 5 po, Romans 5. Romans 5. Ganda rin yan eh. Oh. Hallelujah. Still with me? Are you still with me? Amen. Salamat po. Getting something this morning. Amen. Hallelujah. Sana napagpapala po tayo. Romans 5, 12. Sorry for that. Amen. Sabi po, tingnan po ninyo yung consequences. Ito yung nangyari dahil kay Adan, ito yung nangyari dahil kay Jesus. Pag pinili mo si Jesus, ito mangyayari sa iyo. Pag pinili mo si Adan at manatiling kay Adan, ito nangyayari sa atin. Sabi po, therefore, just as through one man's sin entered the world. Paano po nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan? Through one man. Sino po yung one man? Si Adam. So dahil kay Adan, nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan. At dahil sa kasalanan, tayong lahat ay mamamatay. Hallelujah. Kaya isa sa mahalagang absolute ng buhay ay ang tayong lahat ay mamamatay. Amen. Pakisabi mo nga sa iyong katabi, ikaw ay muling mabubuhay. Alam nyo, mamamatay. Amen. So therefore, just as through one man sin entered the world, and through death, thus death is spread to all men because all sin. So lumaganap ang kamatayan. Sa sangkatauhan, walang sino mang nabuhay, gaano man kahaba ang itagal ng buhay ng tao, ang dulo nito ay kamatayan. Sa pasimula pa, may takda na ang ating araw, kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay mo, nilagyan ng Diyos ng hangganan na hindi mo malalampasan. Kapag sumapit ng araw ng iyong hangganan, kahit saan ka magtago, kahit saan ka magkubli, dadalaw at dadalaw ang kamatayan. Gaano pa kahaba ang itagal ng buhay mo? Dati ang buhay ng tao sa Genesis chapter 5, umaabot ng 900 years. Ang pinakamatandang taong nabuhay ay si Methuselah, ang edad niya 969. Ang pangalawang matandang taong nabuhay ay si Noah. Si Noah na nabuhay ng 950. Na po, si Mahalel ay nabuhay ng 930. Pero kahit gaano kahaba ang itagal, ang dulo nito'y kamatayan. Bakit po? Sapagkat ang bunga ng pagkakasala ni Adan ay kamatayan. Kahit gaano kahaba. Pagkalipas ng kabanatang 5, kabanatang 6 ng Genesis, ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 3, palibasa ang tao masyado ng makalaman, hindi ko na pahahabain ang kanyang buhay, ang buhay ng tao aabot na lang ng 120 years. Can you imagine? Sa Genesis 5, 900 ang itinatagal ng buhay.
Sa Genesis chapter 6, naging 120 na lamang. Palibhasa ang tao masyado ng makalaman, masyado ng makasalanan, from 900, naging 120 na lang. At mamamangha kayo kapag nagbasa pa kayo na nagbasa, dumating sa aklat ng mga awit. Pagdating sa aklat ng mga awit, 90, talatay 10 hanggang 12, ang buhay na lang ng tao'y aabot ng 70 anyos na singkad. 70 years na lang sa mga huling araw. At kung ikaw ay mahilig sa herb, sa mga pagkaing vegetarian, baka umabot ka ng 80. So sa mga huling araw, 70, 80 na lang itatagal ng buhay ng tao. Kaya may bonus na pong 18 years si Nanay Glo, yung nanay po ni Pastor Dante. Sino po dito more than 80 years na? Si Tatay Carlos, mag-86 na po yan. 85 na ngayon. So 15 years na po ang bonus ni Tatay Carlos. Hallelujah. Si Tatay Tom, 83. 13 taon na ang bonus ni Tatay Tom. Amen. Si Mama Peli, 85. So 15 years na rin ang bonus ni Mama Peli. Sino po dito ang more than 70 na? So si Ate Sita, magse-75 o 74. So 4 na taon na po ang bonus ni Ate Sitas. Amen. Hallelujah. Pero sa mga huling araw, yung ang edad ay 24 ngayon, hanggang 50 na lang ang itatagal ng buhay. Opo, sabi po yan ng isang medical doctor, na yung ang edad ngayon ay 24, 50 na lang ang hangganan ng buhay. Ano po ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin, dahil sa kasalanan, lumaganap ang kamatayan. Sino may kasalanan? Kayo? Kayo ba may kasalanan bakit ang tao'y nagkasala? Kayo ba may kasalanan bakit lumaganap ang kamatayan? Hindi kayo. Ang may kasalanan, si Adan. Yan napaka-unfair na dahil sa kagagawa ng isa, tayong lahat nadamay. Kaya damay-damay dahil kay Adan. Kaya kung ikaw ay makasalanan ngayon, hindi dahil sa iyo. Ang pagiging makasalanan mo ay bunga ng iyong relasyon kay Adan. Kaya pag pinanganak ka ng nanay mo, lumabas kang kamukha ni Adan, kamukhang ni Adan, makasalanan ka. Kahit anak pa ng pastor, kahit na anak pa ng obispo, kahit pa anak ni Santo Papa yan, kung mag-asawa siya. Basta ipinanganak siya ng tao, ang ipapanganak niya, kamukha ni Adan, makasalanan. Walang ipinanganak na banal. Walang ipinanganak na walang kasalanan. Ang dugong dumadaloy sa sangkatauhan ay dugo ng makasalanang si Adan. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo kung bakit ikaw ay makasalanan. Ang may diferensya ay ang dugong dumadaloy sa iyong katawan. Dugo ng isang makasalanang Adan. Lahat tayo galing sa binhi niya eh. Kaya ang consequence, mamamatay tayong lahat. Ang consequence, nagkakasakit ang lahat. Ang kasalanan nagbunga ng kamatayan. Ang kasalanan nagbunga ng sakit at karamdaman. Ang kasalanan na nagbunga ng kahirapan. Ang kasalanan na nagbunga ng pagkakawatak-watak ng ating pamilya. Ang kasalanan na nagbunga ng politikal na korap. Sistema ng mundong bulok. Lahat ng ito ay galing at nag-ugat sa kasalanan ni Adan. At walang magagawa ang Diyos dyan para individual na ayusin. Kaya ang sistema ng mundong ito, pabulok ng pabulok, sapagkat ang mundong ito ay nag-ugat sa makasalanang Adan. Kahit anong magpalit ka ng magpalit ng presidente, maniwala kayo, ang sistema ng sanlibutan, impluensyado ng makasalanang Adan. At para lang magbago ang lahat ng ito, kailangan niyang palitan ng isang bagong sanlibutan at bagong kalangitan. Pero hanggang ito'y umiiral,
huwag kayong umasang ang mundo ay maging mabuti. Hallelujah. One of these days, He will turn the kingdom of this world into the kingdom of our God. Papalitan ng Diyos ang kaharian ng sanlibutan ng kaharian ng ating Panginoon. Pero ito'y magaganap, marami pang daon ang darating. Pag wala na tayo dito, yung restrainer, alam niyo ba na kaya pa hindi pa binubuhos ng Panginoon ang kanyang hatol? Nandito ka pa eh. Kapag wala ka na, hahatulan na ito. Kapag wala na ang church niya at ni-rapture na, wala nang magre-restraint, wala nang pipigil sa gustong gawin ng Diyos na palitan ang sistema ng mundong ito. Pero hanggang nabubuhay ka pa, hallelujah, hindi pa niya hahatulan ang sanlibutan. Amen. Sabi mo nga sa iyong katabi, dahil sa iyo, kaya pinipigilan pa ng Diyos ang kanyang galit sa sanlibutan ito. Pero pag na-rapture ka na, wala nang hahadlang. Gagawin na ng Diyos ang gusto niyang gawin, natupukin at hatulan ang mundong ito. Ganyang kakahalaga. Alam mo ba na ganyang kakahalaga? Ikaw ang humahadlang para ang galit ng Diyos wag muna niyang ipadama. Pero pag na-rapture na tayo, hallelujah, see you in the air, glory be to God, papalitan na, sa kanya ibubuhos ang kanyang galit. Hahatulan ng masasama. Huwag kayong maniwala na may nagtuturong grace, wala ng judgment. May judgment pa rin. Pero yung judgment na yan ay sa darating na panahon pa. Ang ating panahon ay binubuhusan ng masaganang grasya pa niya. Ikaw at ako'y nakatira pa rin sa isang panahon na masagana ang grasya ng ating Panginoon. Amen! Kahit nagkukulang ka, hindi siya magkukulang sa iyo. Kahit hindi ka tapat, mananatili siyang tapat. Hallelujah! Kahit hindi mo siya mahalin, mamahalin ka pa rin ng Panginoon. Sapagkat tayo'y nakapaloob sa dispensation na nandyan pa rin ang grasya niya. Pero pag na-rapture na, kinuha na tayo, hallelujah, diyan na magsisimula. Ibubuhos na niya, ipadadama na niya ang kanyang paghukom sa mga taong ayaw tanggapin at manampalataya sa Panginoon. Habang may pagkakataon, tanggapin na natin si Jesus. Para wag na nating damasin ang galit at puot ng ating Panginoon. Walang makatatagal. Walang makatatagal sa galit ng Panginoon. Hallelujah. Kaya pag narinig mo ang tinig ng Diyos, wag mong tigasan ang iyong puso, sapagkat walang sino mang makatatagal sa galit at puot ng ating Panginoon. Ibang magalit ang Panginoon. Ibang magalit. Isang hinga lang, ubos ang sanlibutan. Sa isang hininga, sa isang iglap, pwede niyang tupukin ang lahat. Ganyan katinding magalit ang Diyos. Lilipuling lahat, walang ititira. Pero huwag kang mag-alala sapagkat sa panahon natin, hindi galit, kung hindi pagmamahal ang kanyang ibinubuhos. Ang galit ng Diyos Ama sa kasalanan, ibinuhos niya kay Jesus sa krus ng Kalbaryo eh. Kaya kung sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos na niya ang lahat ng galit niya sa kasamaan. Wala nang natirang galit para sa iyo. Ang natira na lang sa iyo ay ang habag, kagandahang loob, pag-ibig, katapatan, at kabutihan ng Panginoon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, wala nang natirang galit. Hindi na galit ang Panginoon sa iyo. Ang merong pagmamahal niya, kagandahang loob niya, katapatan, at kabutihan niya. Amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! So, wag mong sisihin yung asawa mo, wag mong sisihin yung hallelujah, ang bunga ng pagkakasala ay kaugnayan kay Adan. So, paano tayo mapapalaya dyan? Makipag-ugnayan tayo kay Jesus. So, for until the law, sin was in the world. But sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness
of the transgression of Adam. Yun na po yung sinasabi dyan. Wala pa pala. Romans 5. Sabi po sa Romans 5, nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam. Tingnan po ninyo, kahit hindi ka nagkasala, katulad ni Adan, namana mo na ang kasalanan niya. Dahil sa tayo'y galing sa lahi at lipi niya. Kaya kahit hindi ka nagkakasalang katulad ng kasalanan ginawa ni Adan, damay na po tayo. Yan po ang sabi, kahit hindi ka nagkasala in the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. Natingnan po ninyo kapag nakipag-isa tayo kay Jesus. But the free gift, sabihin niyo nga, free gift, yung susunod na talata, but the free gift, hallelujah, which is grace, kapag free gift, grace po yan. But the free gift is not like the offense, for if by one man's offense many died, much more the grace of God and the gift of by the grace of the one man, Jesus Christ, abounded to many. Tingnan nga natin sa Tagalog, hallelujah, yung talata po na yan. Ang sabi, sa pamamagitan ng pagkakasala ng isa, ang lahat ng tao'y namatay o ang marami namatay, lalo na ang grasya ng Diyos na ibinigay sa atin bilang regalo ng grasya sa pamamagitan ng isang tao. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan, hallelujah, ng isang tao si Adan. Ngunit, sabihin nyo nga, ngunit, ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila, gayon din ang kanyang libreng kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Kristo Jesus. Kaya po, hallelujah, siguro, magko-conclude na po tayo. Amen. Napaalalahanan na ako dyan sa bagay na. Huwag mo sabihin matatapos ka na kung hindi ka pa matatapos. Kasi nananabi kang mga tao pag sinabi mong matatapos ka na eh. Parang gusto nila matapos ka na. Napagsabihan po ko ng pangalawang Holy Spirit eh. Alam niyo po yung pangalawang Holy Spirit ko, si Sister Ann. Sabi, huwag kang magsasabing tapos na kasi ako na-excite pag sinasabi mong matatapos na eh. Amen. Yung pala, ang haba pa. So sabihin mong matatapos ka na, pag talagang matatapos ka na. Napagalitan ng pangalawang Holy Spirit eh. Amen. Kaya hindi pa ako matatapos. Hindi pa ako matatapos. Amen. So sabi po, 2 Corinthians 5 na po tayo. 2 Corinthians 5:14 hanggang 18. For the love of Christ, so ano po uli yung consequence ng ating kaugnayan kay Adan? Dahil kay Adan, tayong lahat ay nagkasala. Dahil kay Adan, tayong lahat ay nakaranas ng kahirapan. Dahil sa ating relasyon kay Adan, tayo'y nagkasakit. Dahil sa ating kaugnayan kay Adan, ang pamilya nawasak. Dahil sa kaugnayan kay Adan, naging magulo ang isip. Dahil sa kaugnayan kay Adan, nalulong sa bisyo, nalulong sa kapahamakan, at kahit ang tingin mo ang dadaanan mo'y malawak, ang dulo pala ng buhay sa relasyon kay Adan ay kapahamakan. Yan po yung kaugnayan kay Adan. At tayong lahat, hindi exempted dyan. Tayong lahat, minsan sa buhay natin, ay nagkaroon ng kaugnayan kay Adan. Subalit, pwede ba itong mabago? Pwede po. Pwedeng mabago na magpaalam tayo sa ating kaugnayan kay Adan at magkaroon ng bagong kaugnayan sa ating Panginoon. At kapag tayo nagkaroon ng kaugnayan kay Adan, you are no more in, kay Kristo, you are no more in Adam, you are now in Christ. And once you are in Christ, you will be translated from the kingdom of darkness into the kingdom of His dear Son. The moment you say goodbye
to Adam, you will be translated from the curse of the law into blessing. So mapapalitan lahat. Kapag tayo nagbago ng ating pakikipag-ugnayan mula kay Adan patungo kay Kristo. At huwag mong hahamakin ang katotohanan ito sapagkat makakaapekto ito sa iyong buhay at sa iyong pagkatao. Patotoo lang po, nang makilala namin ang Panginoong Hesus, 1981, ang buhay namin at ang pagkatao namin ay pinalitan ng Panginoon. Binago bilang isang bagong nilalang. So puntahan po natin 2 Corinthians 5:14. For the love of Christ compels us. So ang nag-uudyok sa atin kapag ikaw ay na kay Kristo na, ang magpapakilos sa iyong puso ay pag-ibig. The love of Christ will compel us. Ibig sabihin ng compel, yun po yung motivation. Lahat ng gagawin mo, compelled by love. Magsisilbi ka because you love God. Because of the love of God. Because of the love of Christ. Hindi love mo yan, ha? Ang pinag-uusapan natin, the love of Christ. At kapag love ni Kristo ang magpapakilo sa atin, hallelujah, tayo po ay mapalalaya sa kamatayan. That if one died for all, sino po yung namatay para sa lahat? Si Jesus. Then all will die. Ibig sabihin, dahil kay Jesus na namatay para sa lahat, hallelujah, tayo makikipag-isa sa Kanya, hallelujah, kasama niyang mamamatay sa krus, kasama niyang ililibing, at kasama niyang, hallelujah, lalakad sa panibagong anyo ng buhay. Kung paano siya'y namatay para sa lahat, ang sino mang makipag-isa ay mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Verse 15. That those who live should no longer live for themselves, but for Him, for Jesus, who died for them and rose again. Sapagkat ang sino mang nabubuhay ngayon, kapag nakipag-isa kay Kristo, hindi na mabubuhay para sa kanyang sarili, kung hindi siya'y mabubuhay na para sa Panginoon. Paano hindi maapektuhan ang iyong buhay at pagkatao? Kung pagkatapos mong maunawaan na ikaw ay makipag-isa kay Jesus, patay ka na sa pakikipag-isa kay Adan, so ang buhay na meron ka ay buhay na para sa Panginoon. Kaya sa mabuhay at sa mamatay, ikaw ay sa Panginoon. Amen? Ang sabi, kaya sa mabuhay, tayo'y nabubuhay para sa Panginoon, tayo'y mamamatay para sa Panginoon, kaya't sa mabuhay at sa mamatay, tayong lahat ay para sa Panginoon. Ang buhay natin ay hindi na para sa ating sarili na lamang, ang buhay natin ay dahil kay Jesus at para kay Jesus. Hallelujah. For me to live is Christ, and then to die is... Alam nyo, pag na kay Kristo ka, ang buhay ay kapaki-pakinabang. Pero kung sakaling ikaw ay mamatay, mas higit na kapaki-pakinabang ang kamatayan kapag ikaw ay na kay Kristo Jesus na. Kaya hindi na kami natatakot sa kamatayan. Matatakot ka lang sa kamatayan pag hindi mo alam kung ano ang kasunod ng kamatayan. Pero kung alam mong habang nabubuhay ka kay Kristo ka, pag matay ka, lalong kay Kristo ka, at ang kamatayan ay kapaki-pakinabang. Nga si Nanay Glo, kapaki-pakinabang ang kamatayan ni Nanay Glo. Yung quality of life na nawawala na dahil sa sakit. Hallelujah! Ngayon si Nanay Glo na sa piling na ng amang lumalang sa kanya. Mas mainam, mas may pahinga, mas kagalakan. Kaya huwag kayong matakot na mamatay. Amen! Kung may Kristo ka, ang kamatayan ay kapaki-pakinabang. Mas mamainamin mo pa nga eh. Pwede ba, Lord, kunin mo na ako, pero unahin mo muna sila? Amen. Because to live is Christ and to die is gain. Ang sabi sa Romans chapter 14 verse 7, walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang.
Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo, pag nabubuhay ka, kay Kristo ka. Pag namatay ka, kay Kristo ka. Sapagkat sa mabuhay at sa mamatay, tayong lahat ay kay Kristo na. At siya'y namatay, muling nabuhay, upang siya'y maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Kaya si Kristo nandun sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa likod ng kamatayan, nandun pa rin ang Panginoon. Hallelujah. Habang ikaw ay nabubuhay, nandyan ang Panginoon. Pero sa likod ng buhay at dumating ang kamatayan, nandun pa rin ang Panginoon. Hindi ka iiwan sapagkat walang sino mang sa atin ang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo. Kahit kamatayan, hindi tayo pwedeng i-separate sa pag-ibig sa Panginoon. So for us, hallelujah. Pagpatuloy po natin, therefore, from now on, we regard no one according to the flesh. Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer. Kaya mula ngayon, hindi na natin hinahatulan ng ating kapwa. Tinitignan natin sila ayon sa kalikasan ng ating Panginoon. 5:15 po muna. 5:15 muna. 2 Corinthians na po. 2 Corinthians na po. Matatapos na tayo eh. 5:15. Therefore, o 5:16, therefore from now on we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know Him thus no longer. Basahin po natin lahat, yung verse 17, hallelujah, kabisado po natin ito. Therefore, if anyone is in Adam pa po ba? O in Christ na? So tayo na kinakausap po dito, magdedesisyon ka na. Kung dati in Adam ka, at dahil kay Adan, ikaw ay nagkakasala, dahil kay Adan, mamamatay tayo, dahil kay Adan, may sakit, may kahirapan, masama, kurap, liko, walang kapayapaan, walang kaayusan, laging nag-aaway, walang katahimikan, walang katiwasayan. Yan ang buhay kay Adan. Naglalamangan, makasarili, wala nang inintindi kung hindi yung sarili niyang kapakanan, hindi ipinagmamalasakit ang kapwa, laging mahalaga yung kanyang sarili lamang, nakakaapak na ng paa, baliwala pa rin sa kanya. Walang pagsisisi kapag nagkakamali, nakangiti pa rin kahit gumagawa ng masama sa kapwa, sinasaksak sa likuran ang kanyang kapwa, matraidor at hindi tapat. Lahat ng yan ay bunga ng pakikipag-ugnayan kay Adan. Pero magpapaalam na tayo, sapagkat ngayon magpapasya tayong mula kay Adan, ako'y magpapasyang magkaroon ng kaugnayan kay Kristo. So from Adam, I will now be in Christ. And once you are in Christ, you will become a new creation. All things in Adam will pass away. Behold, all things in Christ will become new. Lahat ng may kaugnayan kay Adan, maglalaho na sapagkat ang bagong kaugnayan kay Kristo ay masaganang iwe-welcome at darating na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, magpaalam ka na kay Adan, at makipag-ugnayan na kay Kristo, at mula ngayon, babaguhin niya ang buo mong pagkatao. Hallelujah! At ikaw ay magiging isa ng bagong nilalang. So wala pong neutral, Pwede bang hindi muna? Mag-iisip-isip muna ako. Pwede bang neutral muna? Walang neutral po Kung ayaw mo, mananatili ka kay Adan. Pero kung magpapasya ka na magpakumbaba at tanggapin sa iyong sarili na gusto ko nang magkaroon ng kaugnayan kay Jesus. Hallelujah. At kapag ako'y nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya,
Ikaw na masama ay gagawing matuwid. Ikaw na liko ay gagawing banal. Ikaw ay babaguhin. Bibigyan ka ng kapayapaang hindi kayang unawain ng sanlibutan. Amen? At alam ko makukonvince kayo pag sinabi ko ito. Ang sino mang na kay Kristo ay kabilang sa family of God. If you are in Christ, you will now belong to the family of God. But if you will remain to be in Adam, you will remain to be in Adam's family. Kung nanood kayo ng Adam's family, aayaw kayo na mapabilang pa rin sa Adam's family. So ngayon, gusto niyo pa bang manatili sa Adam's family? Hallelujah. Sino-sino ba yung mga member ng Adam's family? Yung Adam's father. Tapos meron yung kamay na, hallelujah. Meron siyang 2 anak, si Wednesday ang pangalan ng isa, at si Pregi yung panganay ng pangalan ng isang lalaki. Amen. At tawag sa kanila Adam's family. Ang tingin niya sa mga normal, weird. Kapag ikaw ay kabilang sa Adam's family, yung mali, tama sa kanila. Yung tama sa kanila, mali. Amen? Kasi nakabilang sila sa Adam's family. Tayong namumuhay ng matuwid, weirdo tayo sa Adam's family. Kasi para sa Adam's family, yung mali, yun ang tama. At yung tama, yun ang mali. Parang ikaw, parang tayo. Kung hindi pa tayo naboborn again, yung mali, tama sa atin eh. Pero nang maborn again tayo, naunawaan natin, yung mali ay mali. Yung tama ay tama. Amen. So gusto nyo ba bang manatili sa Adam's family? O gusto nyo sa family of God na tayo? Napanood ko kasi yung Adam's family. Panoorin nyo kaya mamaya. Apo, at maiinis kayo sa Adam's family. At maraming nananatili pa rin sa Adam's family. So sino po dito kabilang na sa Christ family? Amen. Lahat ng tumanggap kay Jesus, ginawa siyang Panginoon at tagapagligtas, now belongs to the family of Adam. Let us just pray. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kasama namin ngayon at alam kong nalulugod sa aming pagdiriwang. Lumalapit po kami upang ipagkatiwala ang iyong mga anak. Nagpapasalamat po kami sa kasimplihan at fundamental na mensahe na ang totoo, lahat ng ipanganak ng mga magulang sa sinapupunan ng ina sa mundong ito ay hindi makapamimili, sila'y kabilang sa pamilya ni Adan. Subalit salamat sapagkat ang nadungisang master copy na si Adan ay pinalitan mo ng isang bagong master copy. Ang pangalawang Adan, ang huling Adan, ang pangalan ay si Jesus. At nagpapasalamat po kami sapagkat dahil sa laki ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa amin, ayaw mong manatiling kami ay apektado ng pagkakasala ng aming ninunong si Adan. Ngayon, binibigyan mo kami ng karapatang mamili. At sa umaga pong ito, pagkatapos naming mapakinggan ng mensahe, nagpapasya kami na magpaalam na sa aming kaugnayan kay Adan. At ngayon magpalit ng isang bagong relationship. Magkaroon ng kaugnayan kay Hesus Kristo, ang aming Panginoon. Sa aming kalagitnaan, Panginoon, kung meron pang hindi nakikipag-ugnayan kay Jesus, hayaan mong sila'y makapagpasya. At sa umagang ito'y piliin ang magkaroon ng relasyon
sa iyo, Panginoon. At sa sino man sa kanila na nais gawin ito, pwede po kayong sumunod sa isang maikling panalangin. Sabihin po ninyo ang panalangin ito. Aming Ama, sumunod po kayo. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, inaamin ko po inaamin ko po na kailangan ko ang Panginoong Hesus. na kailangan ko ang Panginoong Hesus. Gusto ko nang magpaalam Gusto ko sa na aking kaugnayan kay Adan sa aking kaugnayan at magkaroon ng kaugnayan at magkaroon ng sa kaugnayan Panginoong Hesus. sa Panginoong Hesus. Kaya binubuksan ko po ang pintuan ng aking puso Kaya binubuksan ko po at sa ang umagang aking puso. ito, At sa umagang ako ito, po'y sumasampalataya, ako po'y sumasampalataya, naniniwala naniniwala at tinatanggap si Jesus at tinatanggap bilang aking Panginoon bilang aking at sarili kong at sarili tagapagligtas. kong tagapagligtas. Nagpapasalamat po ako Nagpapasalamat na si po Jesus ay namatay, na si Jesus ay ililibing, inilibing at nabuhay na magmuli at nabuhay na upang ako'y bigyan ng isang bagong buhay upang ako'y bigyan sa ng isang piling bagong mo, buhay. Jesus. Sa piling mo, Jesus. Isang pinagpala Isang at pinagpala binagong buhay. at binagong buhay. Higit sa lahat, buhay na walang hanggan Higit sa lahat, sa buhay na piling walang ng aming Panginoon. hanggan. Sa piling ng Salamat po mula ngayon, pagyayamanin ko pagyayamanin ko at pahahalagahan at papahalagahan ang relasyong ito ang relasyong ito sa Panginoong Hesus. sa Panginoong Jesus. I am no more in Adam, I am now in Christ. now In Jesus' name, in Jesus' name. Amen Amen. and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.